10 taon na ang nagdaan mula nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas, partikular sa Tacloban. Pero ayon sa mga biktima ng sakuna, hirap pa rin silang makabangon mula sa pinsalang hatid ng bagyo. Panoorin ang aming report. Iba't ibang forma ng paggunita ang ginawa ng mga grupo sa Maynila at Tacloban para markahan ang ika-10 taon mula nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda noong November 2013. Sa Maynila, idinaan sa pagsasalarawan ng mga taong putik ang pag-alala sa pinsalang hatid ng bagyong Yolanda na nagdala ng mala tsunami na storm surges. Higit 6,000 katao ang napaslang sa pananalasa ng bagyo at nag-iwan ito ng pinsalang aabot sa 95.5 billion pesos. Sa Tacloban City, na tinaguri ang ground zero ng paghagupit ng bagyong Yolanda, nagsagawa rin ng iba't ibang aktibidad kabilang ang Climate Justice Walk at candlelighting ceremony para alalahanin ng libo-libong napaslang at patuloy na nawawala bunsod ng Super Typhoon. Ayon sa mga survivor ng bagyong Yolanda, kahit pa isang dekada na ang lumipas, sariwa pa rin sa kanilang alaala ang laki ng pinsalang hatid ng delubyo, lalo pa at hindi pa buong-buong nakakabangon ng kanilang mga komunidad at kabuhayan. Kasi yung bahay namin nilipat. So wala kaming na-save na even roof ng bahay namin wala. So we have to literally start from scratch. Wala din kaming wala kaming enough resources or even savings at that time. Being actually part of the community, I feel like we're still far from what we would like to call recovery, yung real essence talaga ng recovery. Because again, the social conditions are not yet that improved or it's not yet better compared from before. Dagdag ng mga survivor, litaw sa mismong housing project ng gobyerno para sa kanila ang hindi lapat na pagtugon. Bukod sa malayo sa kabuhayan ng mga pabahay, nananatiling pahirapan ng supply ng tubig. Ang resulta, marami sa mga pabahay nananatiling tiwangwang. Sa datos ng National Housing Authority, isa sa bawat 3 housing units na ipinatayo ng gobyerno para sa mga biktima ng bagyong Yolanda ang walang nakatira. Bukod dito, aabot din sa higit 44,000 na housing units ang hindi pa rin tapos, kahit isang dekada na mula nang manalasa ang bagyong Yolanda. Ang reason kung bakit bumuwi pa rin sa kanilang no-build zone na area ng mga dating bahay ay wala siyang mga social services. Nilipat mo lang doon nilagay mo lang doon, walang tubig, walang kuryente, wala yung pangkabuhayan nila, malayo sa kanilang traditional na mga paghahanap ng buhay. Yung pang-araw-araw na kailangan nila, yun yung kanilang mas priority. Kasi nga, mamamatay din sila pa sa gutom. Ayon sa mga residente ng Tacloban, refleksyon ng bagal at hindi epektibong pagtugon ng gobyerno sa pinsala ng bagyong Yolanda sa kung gaano hindi handa ang bansa sa papalalang krisis sa klima. I'm certain that there's still a lot of things to do to ensure na once there's another extreme weather event that will occur in our region, na dapat sana handa kami, mas handa at mas dapat sana na mas capacitated ang mga communities ng Eastern Visayas.